nag-aantay ng regalo. Ayan. Kasi pag malapit na mga bonuses, may mga birthday, wala yung ating birthday girl pa bukas na. Amen. So, sa atin, madalas, ay make sure natin yung naghihintay tayo ng mga binibigay sa atin, especially pag may mga okasyon. Kasi alam natin, ito isang treasure sa buhay natin, treasure sa puso natin na makatanggap tayo ng ganyang klase ng regalo. Kahit even yung mga bata ay ganyan din. Diba? Gusto nila yung mga gifts sila. At usually yung mga maliliit na ganyan, instead na pera ang tanggapin nila, mas gusto pa nila yung gift. Kasi surprise sa kanila yun. Amen. So, may sinasabi dito sa scripture, mga kapatid, kung paano ang ating Panginoon ay gumawa siya ng paraan para yung bagay na gustong-gusto niya ay makuha niya. At this scripture, sa book of Lucas, na binasa natin kanina, sabi niya, either what woman having 10 pieces of silver, kapag daw yung isang babae ay may 10 piraso ng silver, at naiwala niya yung isa, that not light a candle, ang gagawin niya ay magsisindi siya ng ilawan ng kandila, at siya'y maglilinis, magwawalis siya. The house and seek diligently till she find it. In other words, ganun kahalaga dito sa babaeng ito, sinasabi ng scripture, yung isang piraso ng silver na naiwala niya, na kailangan niyang maibalik. Amen. This is a parable, hallelujah, ng ating Panginoon, na tayo, hallelujah, sinasabi dito na itong babaeng ito na mawala niya isang silver, kailangan niya itong maibalik. Sa customary po kasi ng bayan ng Israel, ang mga babae po kasi doon ay meron silang nakasuot sa katawan na may 10 piraso ng silver na nakalawit. Pag umalis yung asawa niya, at pagbalik ay binibilang ito ng kanyang asawa, dapat 10 pa din. Okay? At nung maiwala niya, amen, sa takot niyang pagbalik ng asawa niya ay kulang yung silver na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang asawa bilang palatandaan na ito'y kumpleto at walang naganap sa loob ng tahanan habang siya'y wala, ay kailangan niyang hanapin doon sa hila. Sabi niya, is she seek it diligently till she find it. Ibig sabihin, hindi siya tumigil hanggang sa masumpungan niya yung isang piraso ng pilak niyang nawawala. Amen. Ganito ka-importante sa kanya. Kung tutusin mga kapatid, hallelujah, abay kung 10 piraso meron siya at nawala lang isa, di niya nahanapin ito. Sa meron siyang siyam, di ba? Meron siyang siyam. Amen. Pero ang sabi niya, hinanap niya, hinalubog niya ang buong bahay. Amen. Nilinis siya, we sweep and seek diligently hanggang sa masumpungan niya ang isang piraso ng pilak na ito. And when she had found it, at nang masumpungan niya ito, she called her friends and her neighbors. Kita nyo? Nang masumpungan niya yung isa, abay, laking katuwaan niya, dahil sa laking katuwaan niya, nagpatawag pa siya ng kanyang kaibigan, tinawag pa niya yung kanyang mga kapitbahay, at sila ay nagkasiya. Ibig sabihin, ganun kahalaga yung isang piraso ng pilak na nawawala ng babae ito. Sabi niya, rejoice with me. Makipagsaya kayo sa akin, sabi niya, for I have found the piece which I have lost. Dahil nasumpungan ko yung isang piraso na aking naiwala. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angel of God over one sinner that repented. Makikita niyo, bakit kaya dinugtong ng scripture? Hallelujah. Yung sinasabi ng ganun kahalaga at kasaya ang kalangitan at ang mga anghel kapag mayroong isang makasalanan ang nagsisi at lumapit sa ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, ganyan tayo kahalaga sa ating Panginoon. You say amen. Hindi tayo wala lang, hindi tayo parang isang basura lang. Tayo ay napakaalaga kung paano tayo hinanap ng ating Panginoon. Sabi niya, pag yung isang makasalanan ay nagsisi at lumapit sa Kanya, ganun na lamang katuwa ang mga anghel sa langit. Ng ating Panginoon. Kaya dapat, pag may tumatanggap sa ating Panginoon, dapat tayo maging masaya. Kasi kung ang mga anghel nga ay naging masaya sa pagtanggap ng isang makasalanan, how much more tayo na mga tinubos ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil yung isang tumanggap na ito ay bahagi natin. Hindi tayo makukumpleto hanggat wala yung isa na hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At hinanap niya hanggang sa masumpungan niya. Di ba may scripture din tayo sa Biblia na sinasabi na kapag yung isang pastor, mayroon siyang 100 tupa,
at nawala yung isa, naligaw yung isa, di ba ang ginagawa niya, iniiwan niya yung 99 para hanapin lang yung isang nawawala. Ganyan tayo ka-importante sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pag tayo nawawala, ang Diyos hindi siya mapakali hanggang sa masumpungan niya tayo. Amen. Ang ating Panginoon. Again, sa book of Matthew chapter 13 verse 45, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. May isang lalaki daw, ay naghahanap, isang merchant man, naghahanap ng mga magagandang klase ng perlas. At kumakasumpo siya ng isang perlas, ng isang klase ng perlas of great price, went, umalis, and then ibinenta yung lahat ng meron siya para lang mabili yung piraso ng perlas sa kanyang sulit. Amen. Dapat ganyan din tayo ka-agresibo. Pag nasumpuan natin ang biyaya ng ating Panginoon. Kasi itong salita ng ating Panginoon is a great price. Amen. Ang salita ng ating Panginoon ay isang klase ng salita na walang kasing halaga. Amen. Walang katumbas na halaga ang salita ng ating Panginoon. Yung kaligtasan tinanggap natin, walang pwedeng ihalin tulad sa mundo ito. Amen. Hindi pwedeng ihalin tulad ng bahay, ang sasakyan, ang mga buildings, ang pera, sa biyayang tinanggap natin sa ating Panginoon. Kaya nung masumpungan natin ang biyayang ito, pwede natin, dapat ay kaya natin i-sacrifice ang lahat ng bagay para lang matanggap natin ang kaligtasan ating tinanggap sa ating Panginoon. Amen. When we seek and we find the good pearls, isang mabuting perlas, isang pinakamagandang perlas, kaya natin dapat ibenta, ibigay, i-surrender ang lahat ng meron tayo para lamang mabili natin, para makuha lang natin ang bagay na pinakamahalaga sa lahat. Amen. Hallelujah. Sa aklat ng Matthew chapter 18 verse 10, take heed Verse 10. that ye despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. For the Son of Man is come to save that which was lost. Ito ba ang purpose ng ating Panginoon? Nung siya'y maparito sa lupa, amen, ang dahilan niya ay para hanapin yung mga nawawala. Hindi siya naparito para sa mga banal. Amen, sa mga mababait. Sa kanyang Biblia, siya ay naparito para sa mga makasalanan na gustong lumapit sa Kanya at gustong maligtas. Ini-offer niya ang kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang sarili, iniwanan niya ang kanyang pwesto sa kaharian, sa kalangitan, para lang sa ano? Para lang sa ating na mga makasalanan. Iniwan niya lahat, ang kanyang pwesto, ang kanyang pagiging Diyos ay kanyang hinubad para ano? Maabot, sabi ng Scripture, hallelujah. Naparito siya, sabi niya, to save that which was lost. Yung kanyang pagiging Diyos, hinubad niya, sabi ng Scripture. Amen. Iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos. Amen. Nagpakasakit sa krus. Tinanggap ang lahat ng parusa. Ang lahat ng kahihiyan ay tinanggap niya para lang ano, mailigtas ang bawat isa sa atin. Amen. Lord. Amen. Sabi niya rito, how think ye, if a man have 100 sheep, and one of them by gone astray, that he had not leave the 99 and go into the mountains and seek it that which is gone astray? At pag nasumpuan niya ito, verily I say to you, he rejoiced more of that sheep than the 99 which went not astray. Even of the 99, even so, it is not the will of your Father which is in heaven. The one of these little ones should perish. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault. Para lang mailigtas siya. Amen. Yan ang purpose ng ating Panginoon. Kung paano binigay niya kanyang sarili, ganun din dapat natin gawin sa mga tao, sa mga kapatid natin na nalilikaw ng Diyos. Go and tell him. Anong purpose? Hindi para sila i-condemn, para iligtas ang kanilang kaluluwa. Amen. Sabi niya dito, mga kapatid, let me do this quotation. Sabi niya, now,
sa preaching niyang God manifesting His office. Now, coming to God is not an easy thing. Kaya nung iba, nakakadali na maging Kristiyano eh. Sasali lang ako sa isang Kristyanismo, okay na. Amen? Napakahirap nun. Sabi nga ni Brother JP, yung tagal sila mag-asawa naman yung asawa, pero hindi siya mag-convert. Yung asawa niya ay saksi ni Jehovah, siya daw ay saksi ni Judas. Sabi niya kanina. So, ibig sabihin, hindi ganun kasimple. It's not an easy thing. Kasi akala ng iba, napakasimple lamang magpa-member sa church. Sumunod ka lang sa church, and then magtala ka lang ng membership, and then umattend ka lang ng service, and then that's it. Magpa-baptize ka lang, and that's it. Hindi ganun kasimple. Christian, sabi niya, coming to God is not an easy thing as you think. Amen? It will be as people who try to make it to you, sabi niya, as will go on just anyway, will join the church, that the story of the devil. Pag sinabi niyo, madali lang ang magiging Kristiyano, istorya ng devil, kwento lang ng demonyo yun. Marinig ka ng church, kasi simple lang maging Kristiyano. It's a devil story, kwento lang yun ng devil. Kasi ang pagiging Kristiyano, sabi ng Biblia, kung gusto niyo sumunod sa akin, take up your cross and follow me. Ibig sabihin, it is not a better process. Amen. Hindi easy thing ang pagsunod sa ating Panginoon. Kailangan mong pagdaanan, kailangan mong magtiis, di ba yung binhi, pag itinanim siya, amen, ang purpose ng binhi, kailangan niyang bumuka, kailangan niyang tibagin yung mga lupang nakatabon sa kanya. Kailangan niyang baakin yung nakabalot sa kanya, amen, para siya lumutang at para siya tumubo. Amen. Kailangan niyang tanggalin yung lahat ng mga rotten parts na meron siya sa buhay niya. Ganon din sa pagiging Kristiyano, lahat ng mga hindi maganda sa buhay natin, yung mga mahirap alisin, kailangan alisin natin para tayo umusbong at lumago sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Lord. Amen. Sabi niya, it's an easy thing. Hallelujah. Hindi isang madaling bagay. Sabi niya rito, man can make claims of anything. Ang mga tao magaling mag-claim sa mga bagay-bagay. But it's different story when God testify, and that's the truth. Amen. Mga tao pwede mag-claims, bride ako, Christian ako, message believer ako, Baptist ako, charismatic ako, Christian ako, Catholic ako. Amen. Madali mag-claims ang tao na magiging Christian. Pero alam niyo ba, amen, dapat ay nandoon ang testify ng ating Panginoon. Amen. Dapat ay kung kiniklaim mo na Kristiyano ka, dapat ay itinetestify ka rin ang ating Panginoon. Gusto na sabi ng Scripture, if you abide in me, and my words abide in you. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nandoon, dapat ang salita ng Diyos ay naka-abide din sa iyo. Kasi pwedeng maraming sabihin na maging Kristiyano, di ba? Simple lang yun. Hallelujah. Ilugin mo sa by data mo, ano ka, religion, Christian. And that's it. Pag tinanong ka anong religion mo, Christian. Susulat ng Christian, ano ka simple? Simple lang, isusunod, Christian. Pero paano ba maging Kristiyano? Kailangan lang naka-abide sa iyo mismo ang salita ng ating. Amen. To be a Christian, you must have a Christ life. Ang pagiging Kristiyano, dapat yung buhay ni Kristo ay buhay mo din. Can you say amen? Hindi buhay ng sino man, hindi buhay ng isang tao, kundi ang buhay ng Diyos mismo, dapat yun ang buhay mo. Amen po rin ang ating Panginoon. Sabi niya, it's different when God testify. And that's the truth. And then, of course, may maraming critics, maraming mga pwede magsabi sa iyo, mga tumuya, mga tumuligsa sa iyo, at magbigay ng mga doubt. Amen. Pero sinasabi dito, mga kapatid, yun ay mga part lang mga pagiging Kristiyano. Yung bahagi ng mga, yung pagiging Kristiyano mo, takibat na nito yung mga bagay na kailangan mo pagpilisan. Amen. Pero huwag kayong mag-alala, sabi ko ng nakaraan. Amen. Malaki ang iyong backup. Hindi lang ang kapatiran mo, ang backup mo. Hindi lang ang asawa mo, hindi lang kapatid mo, hindi lang ang iyong kumagana, ang iyong backup. Ang Diyos ang backup natin. Amen. Amen. Ang paano ba tinalo ni David ang Goliath? Hindi lang sa pamamagitan ng kanyang sling and shot. Hindi sa pamamagitan ng paniniwala niya sa Diyos na kaya niyang talunin si Goliath. Amen. Sa lalaki ng pananampalataya niya, maliit siya, pero yung pananampalataya sa Diyos ay ganun kalaki.
na kaya niyang patumbahin o higanti sa kanyang harapan. Amen. Pwede na natin. Hallelujah. Last quote, and we will close. Sabi niya, with all the two gospel people would come one heart and one accord, there would be a revival that would shake the whole world. Kapag daw ang lahat ng tao na mga naniniwala sa Diyos ay magkaroon ng iisang puso at iisang pananampalataya, magkakaroon ng isang napakalaking revival na kayang bumalik sa buong mundo. Amen. And every spiritual gift would be in the church, within ours, time after it took place. Signs and wonders that was done by the apostles would be a minor thing to what would do it. Sabi nga, Christian people, bind yourself together with one heart and one accord. Kayo daw mga Kristyano, mga mananampalataya, italin niyo daw ang inyong mga puso, ang inyong buhay, ang magiging Kristyano sa isang puso at sa isang accord. Amen. God cannot no more send His gifts to the church while the church is separated. Kung gusto matanggap ang biyaya ng Diyos, kailangan iisa ang ating pananampalataya. Amen. Hindi siya magsisend ng gifts sa isang iglesia which are separated. Amen. He can send the Holy Ghost unless we're in one accord. Kung ano nangyari sa upper room, bumaba ang banal na spirito, at silang lahat ay kinugtog ng banal na spirito, right? Nandun sila sa isang lugar dahil meron silang iisang pananampalataya. Sabi ng Biblia, in one spirit, in one heart, in one accord. They're Amen. sitting. Nakalapat silang lahat sa paniniwala sa atin. Sa gabi mo